Hello! Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta? At kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And please also don't forget to click the notification bell para updated kayo pag nag-upload tayo at may mga activity tayo sa ating channel. Ngayon, pag-usapan natin itong kadramahan na naman ng kampo ng mga Duterte. At lalong-lalo na itong mga DDS. Kasi nabalitaan natin at kalat na ngayon sa social media na ang bahay ni Rodrigo Duterte at saka ni Hanilet Abansenia, ang kanilang pugad. Parang mga ibon lang ng mga chururot, no? At saka ibon ng mga maya-maya. Okay. Ibinibenta na. Siyempre, sa dami pa naman ng mga bayaran nila, mga abogado, at kung ano pa mga anik-anik na pinagkakagastusan nila. Tapos, wala naman sila nagpipirmi-pirmi doon. Kasi si Hanilet ay dramatista, na kuno, hindi siya makatulog. Every time na magpapasok siya doon. Ang dami ng mga ik-ik-inik-inik. Maniwala kayo? Diyos ko, Santissima Trinidad. Maniwala kayo na mga Duterte diehard supporters, ibebenta nila dahil yan ang reason? Paik-ik lang yon, drama lang yon, na kuno, mahirap ang buhay nila, kuno wala silang pera, ang dami nila kuno na pagkakagastusan. Parang akala mo ba mga, nangatawag nito? Parang akala mo mga nalista sa UNESCO? Akala mo mga cultural heritage? Kung makareact naman to mga Duterte diehard supporters, akala mo naman, hayaan nyo ang pamilya Duterte magdesisyon ng buhay nila. Anong kinakalungkot ninyo? Oh, nga kuno aping-api. Kahit sa ganun pa naman, magdrama pa naman kayo. Para palabasin na mahirap, para palabasin na walang pera, kaya magbebenta na lang ng mga ari-arian. No? Mga Duterte diehard supporters, lawakan nyo naman ang pangunawa nyo. O ano, pakialaman nyo naman ang mga Duterte. Hindi na nga alam ng mga Duterte ang ginagawa nila kasi nakasalalay ang mga desisyon ng mga Duterte sa mga DDS. O ngayon, may awa kayo kay Rodrigo Duterte, bilihin nyo, total mga mayayaman man kayo, di ba? O, so ano man, pati ba naman ang pagbenta ng property nila? Pakikialaman nyo naman mga Duterte diehard supporters, naglugmok sila, nalulungkot ang mga animal, nalulungkot ang mga sapat. Ikaw, Duterte diehard supporters ka na nanonood. Anong pakialam mo? Ha? Pero kami ng mga pro-government, drama lang na, paek-ek lang na, front lang yan, para ma-divert yung atensyon ng mga tao. Oh, nanghihinayang kayo sa mga larawan nyo doon sa bahay ni Rodrigo Duterte na front lang yon. Ibenta nila yung ganyang klaseng bahay, may mga mansyon naman siguro yan silang na makapalibot. Imposible. Matagal ka na panahon sa politika, yan lang ang maipundar mo. Sa dami ba ng mga issue nila? So ayon, ang atin lang is, hindi natin nararamdaman ang mga lungkot-lungkutan ng mga DDS dahil ibenta na ng tatay nila, ibenta na ng asawa or ng common law wife. Yan ang pugad nila ni Kitikiti at saka ni Hanilet eh. Yan yung pugad ng kanilang pagmamahalan kuno at pagmumurahan. Sus, naku, Diyos ko, mga Duterte diehard supporters talaga, hindi makamove on. Naniniwala naman na aping-api ang tatay nila dahil magbebenta na lang ng property. Paano na lang yan? Kaya pala yung mga vlogger na mga nagabantay doon, wala na. Nagdispatcha na ng kanilang mga sarili. Umalis na. O akala ko nga hanggang kamatayan nandoon sila. Pagpalit nila mga pamilya nila doon sa bahay ni Rodrigo Duterte. So ibenta na lang ang bahay ni Rodrigo Duterte, wala man na raid. Ha? Kailangan daw lagyan ng mga CCTV. O nasaan na yung drama ninyo? O, until now hindi pa man na raid. Wala mang raid ang nangyari. O nasaan na yung balita ni Pulong Duterte na mayroong 13 na staff? O tapos may mga soko pa, may mga operatives pa na pinadala. May mga CIDG pa daw na pinadala from Metro Manila. O nasaan na? Hanggang sa nagdesisyon na lang ang mga Duterte na ibenta yung property na yon, wala pang mang raid na nangyari. So false alarm.
Full statement. Wala man, hindi man gin-raid. Wala may nagransak. O nasaan na yung mga vlogger na nagmamalaki sa mga content nila na pinagkikitaan nila dahil ang mga alinga mga Duterte Dayhan supporters, kung ano ang balita sa mga Duterte i-post, ang mga buang naman nagkakandara pa kuno i-raid. So ibibenta na lang ang bahay ni Rodrigo Duterte at saka ni Hanilet sa Davao. Until now wala pang mang-raid na nangyari. So sinungaling si Pulong Duterte. O dahil sa kasinungalingan nila, nadamay kayo ng mga alinga ng mga DDS. O, tapos ngayon sisihin ninyo si PBBM na naman. Sisihin nyo yung gobyerno. Dahil nagbenta sila ng mga ari-arian, dahil nagkaroon sila ng ganyang klase, dahil naghirap ang buhay nila, ganon. O, parang akala mo mga UNESCO, ano ba, parang akala mo nakasali sa Guinness Book of World Record. Akala mo UNESCO, akala mo, what you call this, akala mo talaga yung bahay ni Rodrigo Duterte may national significant. Ano na, museum? Ano na, building na may cultural significance? Ano na, nakales na siya UNESCO? O Seven Wonders of the World na halos mamatay-matay kayo sa konsumisyon? Nag-aalala kayo dahil bibenta na yung tatay namin ng property. Kasalanan ito ng administration. Dahil ginigipit ang pamilya ni Tatay Digong. Tatay Digong ni Dogong. So, alam nyo, mga Duterte Dayhan supporters, mag-start na kayo mag-vlog. Habang hindi pa nakabili, doon na kayo para kumita kayo. Sa bagay nga, nilayasan nga nila yung bahay ni Rodrigo Duterte. Diyan nagpadasal. May mga tarpaulin, may mga nagbibigil, may mga akala mo talaga may patay, akala mo talaga may lamay. 'Di ba? 'Yun ang mga nangyayari. Akala mo talaga may lamay, akala mo talaga may vigil, akala mo talaga may patay. Na nagsisindi sila doon ng kandila, nagpadasal sila doon. Pagkatapos nag-ano sila, kumbaga what we call this, gumagawa sila ng mga paparaan, nag-i-eksena sila doon. Nagpapadasal sila. Yun ang ginagawa nila. Shout out sa ating mga kababayan diyan ha. No, halos mabaliw-baliw. Halos mabaliw-baliw ang mga Duterte Dayhan supporters dahil po sa ibebenta na ang bahay ng tatay nila. Na akala mo may mga significance, historical significance. Akala mo ba talaga yung parang property talaga ng gobyerno na kawawa? So dahil sa mga kasinungalingan nila, ayun ang nangyari. Sa mga kamunting tinig, ang babaw pala ng utak ng mga Duterte supporter. Ang pagbenta ng property ni Rodrigo Duterte, isisisi pa nila sa gobyerno. Na kuno ginigipit sila, kaya gano'n, nagdesisyon. Kuno mayroong takot si Hanilet. May pera kayo tapos natatakot kayo sa seguridad ninyo or sa security ninyo. 'Di ba? May kayamanan kayo, natatakot kayo na baka kung ano ang mangyari sa inyo. Ang drama naman itong mga Duterte na ito. Ang drama naman ng mga DDS na ito. Hindi nyo madadala-dala ang tao sa mga ganyang klaseng mentalidad. Hindi nyo madala-dala yung tao sa ganyang klaseng mga drama. Yung ganyang mga paek-ek effects ninyo. Hindi nyo madala-dala yung tao. Pagtatawanan lang talaga kayo. Sa bagay, yung bahay na yan, naging kuta yan ng mga vlogger na mga nagkakapera. Dahil kahit alam nila na hindi sila DDS, nagpa-DDS lang kasi trending. May pa-picture dito, may pa-picture doon. Yun ang mga problema. Picture dito, picture doon sa bahay. Haunted house na. Marami na yung mga marami na yung mga kagababalaghan na mga nangyayari. So again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinary Filipino. Isa na namang issue ang ating kinomentaryuhan. Yung pagdadrama ng mga DDS na ibibenta na daw ang bahay or ang talagang pugad ng mga aswang. Pugad ng mga aswang. Lungkot-lungkutan sila. Parang sila talaga yung naaapektuhan. Hoy!
Mayaman na sila, marami na silang pera. O, kay Sara Duterte, 16 na abogado. May ICC lawyer pa. Nakapag-travel pa around the world. So ibig sabihin, wala na talagang pag-asa ang tatay ninyo na makauwi. Kasi kung may pag-asa ang tatay niyo na makauwi, edi sana hindi niya ibibenta yung property. Pero wala yan. Just as a tip of an iceberg. Yan po ay isang ano lang yan. Isang ano lang yan. Pakana lang yan na maano yung mga tao. Awa effects ba? Drama. Okay? O, sino yung bibili ng propiedad ni Rodrigo Roa Duterte? Bilhin nyo na mga DDS. Propiedad kaya yan ang naging former panggulo ng bansa. O. Bilhin nyo na. Total. Go. Andyan si Michael Yang. Ibenta nyo kay Michael Yang. O. Bilhin ng mga ano yan. Ni Panelo. O. Ni Harry Roque. Bilhin niya yan. O. Ibenta nyo kay Maharlika. May significance yan. O. Diba? Baka mamaya si Alpotera pang bibilin yan. Bye-bye.